faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa ating lahat. Muli na naman pong nagkakasama tayo ngayon upang mag-aral ng salita ng ating Panginoon. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po muna manalangin. Aming Diyos, salamat po sa araw na ito, sa pagtitipon niya sa amin upang mag-aral ng iyong salita. Dalangin namin ang iyong paggabay at pagpatubay at bigyan na kami ng pagkaunawa sa nais mo na aming malaman at matutunan at higit pa ay aming maisagawa. Dalangin namin ang iyong Banal na Espiritu ang pumagitna sa amin upang masunod namin, maisapamuhay namin ang nais mo naming matutunan sa araw na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang atin pong talata ay matatagpuan natin sa Pahayag 3, talatang 7 hanggang 8. Ito po ay tumutungkol sa pangitain ni Juan patungkol sa mensahe na nais niyang dalhin sa isang iglesia. Isa sa 7 iglesia na pinatutungkulan dito sa Aklat ng Pahayag. At dito nga ay sa Iglesia ng Philadelphia. So sa Pahayag 3, talatang 7 hanggang 8. Sabi po rito, isulat mo sa anghel ng Iglesia sa Philadelphia, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David, walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sinasarhan niya. Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita at naging tapat ka sa akin. Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ninuman. So ito ay utos patungkol sa pagpapadala ng mensahe. At sino ang nagpapadala ng mensahe na ito? Nag-uutos kay Juan. So ito ay para sa iglesia ng Philadelphia, no? Sabi nga doon sa unang bahagi, no, ng verse 7. At sino yung nagpapadala ng mensahe? Ang sabi rito, ito ang sinasabi ng banal at mapagkakatiwalaan, ang may hawak ng susi ni David. So sino ang banal, sino mapagkakatiwalaan, at sino ang may hawak ng susi ni David? So alam natin na ito ay ang ating Panginoong Jesus dahil siya ang banal, mapagkakatiwalaan, at alam natin yung siya ay anak ni David, no? So tapos ano pa yung kanyang pagkakakilanlan? Sabi rito, walang makakapagsara ng anumang binubuksan niya at walang makakapagbukas ng anumang sinasarhan niya. So walang kaduda-duda na ito ay isang Diyos, no? At ang Diyos na ito ay ating kilala ay ating Panginoong Jesus na nag-uutos kay Juan para isulat sa anghel ng iglesia ang ganong mensahe. So sino itong anghel na ito? So siguro ito ay kumakatawan sa sino man na tagapag-alaga. Yung anghel ay tagapagbantay, di ba? Pangkaraniwan tayo nakakarinig guardian angel. So isa itong tagapagbantay. At dito ay tinatawag na anghel, no? So posible isang leader sa simbahan, isang pastor o sino mang leader sa simbahan. So isulat daw sa anghel ng iglesia ng Philadelphia, no? Para mas matatandaan pa natin, no, ano natin sa isipan, no,
yung significance ng pangalan na Philadelphia, no? Phileo at saka Adelphos, no? Phileo, ito ay love, no? At yung Adelphos ay brother, no? Brotherly love, no? So, ang gandang pangalan, no? Brotherly love, isang iglesia na may brotherly love. At ang mensahe ay maganda. Hindi katulad sa ibang iglesia dito sa 7 churches. At ito nga ang Philadelphia, isa sa mga churches. May mga negatibong mensahe sa kanila. Pero dito sa Philadelphia, maganda ang mensahe. It's a message of encouragement, no? And promise, no? Sabi dun sa verse 8, sabi sa iglesia ng Philadelphia, at ito ang sinasabi ni Jesus, no? Alam ko ang mga ginagawa mo. Alam kong kaunti lamang ang iyong kakayahan, ngunit sinunod mo ang aking salita at nagtapat ka sa akin. So ito'y maliit lang na iglesia. So kaya sinasabi siguro na kaunti lang yung kakayahan. Pero hindi kakaunti lamang kung susukatin dun sa pagsunod sa salita, no? Sa halip na hindi hindrance yung hindi disadvantage yung kakaunti lamang yung kakayahan, no? Pero kakaunti man, pero kanila namang sinusunod yung salita at tapat sila sa kanyang salita, no? So yun yung nakita. Kaunti man sila, kakaunti ang kakayahan, maliit lang na iglesia, pero sumusunod at tapat, no? Kaya ano ang sabi dito, no? Kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Binubuksan ang pinto na walang makapagsasara ni numan. Ito ay isang simbahan, isang iglesia na sumusunod at nagtatapat. Ang isang iglesia na sumusunod at nagtatapat ay isang iglesia na gumagampan ng kanyang gampanin sang-ayon sa kanyang pagkatawag bilang iglesia. At ano ba ang misyon o pagkatawag sa anumang iglesia? Ang pagkatawag sa kanya ay ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan sa iba. At dahil sa kanyang pagsunod at pagiging tapat sa pagkatawag sa kanya bilang iglesia, pinubuksan sa kanya ang oportunidad, no, na makagampan sa kanyang gampanin bilang isang iglesia. Sabi rito, kaya't binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. So, ang iglesia, katulad ng iglesia ng Philadelphia, na gumagampan, sumusunod, nagiging tapat sa kanyang pagkatawag bilang iglesia, ay pinagbubuksan ng pinto, binibigyan ng oportunidad, mas lalo pang oportunidad para magampanan niya ang kanyang dapat gampanan. Tayo bilang Kristiyano ay bahagi ng iglesia. Ito, kumakatawan ito sa isang local church, at itong Philadelphia ay isa sa mga iglesia na nasa Asia Minor, na ito ay sa present day Turkey, no? Ito ay nasa bansang Turkey sa kasalukuyan, no? So, lahat ng 7 iglesia na yon ay na binabanggit dito ay nasa Asia Minor. So, itong iglesia ng Philadelphia ay nakita natin na positibo yung mensahe ng ating Panginoong Hesus para sa iglesia na yon. Kumpara sa mga iba pang iglesia
na mababanggit pa rito, no? O nabanggit pa rito sa aklat ng Revelation na iba ay negatibo at hindi ganun kagandahan. Pero dito sa Iglesia ng Philadelphia, it's a message of encouragement. Wow, how we wish na ganun tayo, ganun yung mensahe na matanggap natin, no? Sa ating pagsunod at paggampan, pagiging tapat sa pagkatawag sa atin, bubuksan yung pinto at para sa atin, yung opportunity para sa atin, at walang sino mang makakapagsara, makakapigil sa ganong opportunity. Tayo bilang Kristiyano, tayo ay tinawag ng ating Panginoon para sa kaligtasan. Hindi tayo yung unang humanap sa Kanya. Siya yung unang kumilos para tayo ay Kanyang katagpuin, no? So, ang ganun din sa ating paggampan bilang iglesia as a group of people, no, na nananampalataya, we are a church, at tayo ay tinawag para magbahagi ng mabuting balita, ebanghelyo sa iba, no. So itong Philadelphia, it is an evangelical church. Hindi lahat ng simbahan sa panahon ngayon, no, nakakalungkot, no, pero pag sinabing simbahan, sana ideally it should be an evangelical church. Walang anumang pagkatawag sa isang simbahan kundi maging evangelical ang magbahagi ng mabuting balita sa iba. Pero nakakalungkot lang ang nangyayari sa kasalukuyan, no, may mga simbahan na parang it's more of a social thing than a God thing, no? So parang social thing lang yon bilang grupo na meron lang godly flavor, no? Sasamahan ng Bible study, may ganon. Pero mas namamayani yung parang club, no? Pero ang simbahan should primarily be a God thing, no? Isang bagay na para sa Diyos, no? At yung pagiging social lang dahil tayo ay nagsasama-sama is only secondary, no? Incidental lang dahil sa pagkatawag sa atin bilang nagsasama-sama, pagkatawag sa atin para sa gawain ng Panginoon. Pero yun ang primary purpose. Kaya nga, ang pagkatawag sa atin is to evangelize. Hindi para tayo ay maging club lamang na maging kontento sa mga selebrasyon at kung ano-anong events bilang tayo-tayo. Hindi ito tayo-tayo club. Ang simbahan ay evangelical. It's a godly thing na ang mission is to evangelize. Kaya kung tayo ay tumutugon sa tawag ng Panginoon bilang iglesia, no? Ang assumption ay tayo ay nagbabahagi ng kanyang salita, no? Tayo ay sumusunod, nagiging tapat, at saan tayo sumusunod at nagiging tapat, walang iba kundi sa pagbabahagi ng kanyang salita. We are to be an evangelical church. To be a truly church, we should be evangelical. Kaya nga, habang tayo ay gumagampan, sumusunod sa pagkatawag sa atin, nagiging tapat sa kanyang pagkatawag sa atin, ang Diyos naman ang nagbibigay ng oportunidad. Pinubuksan niya ang oportunidad para sa mga tao na mabahagi na natin ng kanyang salita. Hindi tayo ang nagliligtas sa tao. Hindi tayo ang magpapadala sa kanila sa langit, no? Kung ang mga tao na ating maaabot ay tutugon sa tawag ng kaligtasan ng ating Panginoong Hesus, hindi yun dahil sa ating paggawa. Ito ay dahil sa pagkilos ng Diyos
sa kanilang mga buhay. At ano ang role natin? Ang role natin ay tanging sumunod at maging tapat. No? Minsan, hindi man natin makita pa yung bunga ng ating ginagawa. Pero ang pinaka-importanting bagay na gagawa natin yung kanyang nais na ipagawa. We obey, pagsunod, we remain faithful sa kanyang pagkatawag sa atin. Bilang individual at bilang parte ng iglesia. Bilang isang iglesia na tumutugon sa tawag ng Panginoon. Ganito yung plano para sa atin pagdating sa pag-i-evangelize. Hindi natin inaangkin ang lahat at hindi natin maangkin, no? Ang Diyos ang tumatawag sa sino man na kanyang nais tawagin. So kung tayo man ay ginagamit niya na instrumento, hindi yun rason para tayo ay magmalaki at masabi na natin na tayo ang nag-evangelize, tayo ang nagbuo ng ganitong grupo, tayo ang nagdala sa mga tao na ito. No. Manginig tayo kung magkakaroon tayo ng ganyan kaisipan at baka tayo ay gamitin ng kaaway na tayo ay mahulog sa ganong Ano man ang ating ginagawa, yun ay dapat dahil sa ating pagsunod at pagiging tapat, hindi dahil sa ano pa mang bagay na iisipin natin na tayo ang parang tayo na magdadala sa kanila sa langit. Hindi. Tingnan natin na tayo ay napaka-privileged. Tingnan natin na napakalaking pribilehiyo sa atin na dapat tayo mas lalong maging mapagpakumbaba, no? Dahil we are just so privileged na sa kabila ng ating kaliitan, kakulangan, lahat-lahat na we don't deserve, no? Ay ginamit tayo ng Diyos. Ginagamit tayo ng Diyos para ma-reach out yung iba. Kaya nga itong iglesia ng Philadelphia is so privileged, no, na sila ay magamit. At dahil sa kanilang pagsunod at sa kanilang pagiging tapat, ipinangako ng Diyos na sa pamamagitan ni Jesus na yung oportunidad ay bubuksan sa kanila, ang pinto ay bubuksan para sa kanila na walang sino man ang makakapagsara para magampan nila ang kanilang gampanin bilang evangelical church. At tayo, bilang individual Christians, we should be evangelical Christians, no? Tayo ay nagbabahagi ng kanyang salita at sa ating pagsunod, pagiging tapat, bubuksan ng ating Panginoong Hesus ang mga oportunidad upang maibahagi pa natin sa iba. Makakilala pa natin, ipagtagpo tayo sa mga tao na mga nakakailangan talaga upang tayo ay maging privileged na magamit ng ating Panginoon na para yung mga ibang tao ay madala sa kanyang paanan. So, alalahanin natin na hindi tayo ang nagdadala sa ating kapwa para sa paanan ng ating Panginoong Hesus. Ang Diyos ang kumikilos sa kanila. Tayo lang ang ginagamit na instrumento. Pwedeng hindi sa atin, pwedeng ibang tao ang gamitin ng ating Panginoon. Pero we are so privileged nga na pwedeng ibang tao ang gamitin niya pero ginagamit niya tayo. Kaya ang mensahe sana ng
aklat na ito, no? Sa aklat sa Iglesia ng Philadelphia ay maging mensahe sa atin at tayo ay maging ma-encourage, no, sa ating paggampan ng Great Commission na maipakilala ang Diyos na ito sa ibang mga tao para maraming mga tao pa ang matatagpuan natin, makikita natin at makikita ng ating Panginoong Hesus na sasamba sa kanyang paanan. Samahan nawa tayo ng ating Panginoon habang patuloy tayong sumusunod, nagtatapat sa paggampan natin ng pagbabahagi ng kanyang salita sa iba pa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.